Amen. Amen. So, ngayon ay handa na natin yung Bible natin at yung mga notes natin para hindi natin makalimutan yung ating mapapakinggan ngayong hapon. So, I keep all the time for our messenger for this day, no other than our sister in Sunday group, Sister Norma Busoga. Praise God, purihin ang Panginoon. Maraming salamat po Diyos sa oras na ito. Kami po'y naririto muli, Panginoon, na maupo sa iyong paanan para makinig sa iyong mga salita. Dalangin namin ang banal na Espiritu na siya pong magturo sa amin sa hapong ito, Panginoon. And basbasan mo po ang bawat isa na makikinig sa hapong ito. Basbasan mo rin ang iyong salita at ganun din po, Panginoon. Just continue, Father God, to reveal the things that we need to hear from you, Lord God. And we acknowledge you, Father God, apart from you, we are nothing. So we just continue, God, to invite your Holy Spirit and continue to cover this place, Father God, with your precious blood, O Lord. Thank you. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name, we pray. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin at ganoon din po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon na ito. So, purihin ang Panginoon sapagkat tayo naririto muli. God is good All the time. All the time. Amen. And I'm blessed you are here. Sabihin mo nga sa katabi mo. I am blessed you are here. Amen. It's indeed a blessing to yung makipag-fellowship ka muli sa bawat isa. Yung nakikita mo ang kapatid mo, yung nabibless ka dahil nakikita mo na naririto siya. And kapag wala, ay naku, nasaan ba yun? Parang ganun, di ba? Hinahanap mo kung nasaan. But it's a blessing kapag nandun yung kapatid mo na nakikita mo. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, sa hapong ito, atin pong pupunta po tayo sa Old Testament sa kwento ni Elijah. So, pupunta po tayo sa aklat ng 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17. So, simulan natin sa verse 1. Verse 1. Okay. Basahin ko ang 1, then kayo naman ang 2 para lahat tayo magbasa. Amen. So, now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Verse 2. Then the word of the Lord came to Elijah. Live here, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. You shall drink of the brook in the I have ordered the ravens to feed you there. Verse 5. So he did what The Lord had told him. He went to the Kerith ravine east of the Jordan and stayed there. 6. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded the widow in that place to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may drink? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may have eat and die. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me.
and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until the day the Lord gives rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Amen. So, praise the Lord. So, ito yung kwento ng famine. It's a 3-year na drought na walang ulan. So, you can just imagine, di ba? Yung tatlong taon na walang ulan. So, syempre kapag walang ulan, paano natutubo yung mga tanim? Di ba? Malalanta sila. So, naisip ko lang yung, yung water is life. You can just imagine. Yung, kaya, habang binabasa ko siyempre nasa desert to pa sila, sa desert. You can just imagine on that part, it's in the desert part. And tayo nga dito sa Pilipinas noong, how much more these days, noong medyo, in the year 2000, na kapag sa lugar namin, kapag may tatlong buwan na wala ng ulan, parang lahat na ng mga brooks, lahat na nagda-dry up na. So meron pa yung minsan na pumunta ay syempre kailangan na mapatubigan yung bukid. And then I will just share my short testimony. And then kailangan na malagyan ng tubig. Ang doon sa amin, kasi hindi naman yung by hectares yung sa amin kasi, di ba, may mga terraces yan. So yung tubig is manggagaling doon sa taas, hanggang sa matubig pupunta doon sa baba. Yung sinasaka ng aking mga magulang is na doon sa baba. Sabi nila kasi, sige hintayin mo na mapatubigan yung sa kanya, ikaw na tapos kukunin mo kasi nandyan na yung tubig. Parang parang pila-pila yun. And then kapag nandito sa side, kapag natapos na yon, pupunta naman sila naman doon ang kukuha sa kabila. So kasi hindi nga umuulan, and umaasa ka lang doon sa tubig na nanggagaling sa ilog. But syempre dadaan yun sa taas. And so one time basta pumunta lang ako, nakita ko naman na talagang napuno na at lahat ng sabi ko nasasayang naman. And then siguro syempre kapag magpatubig din ako, ito rin ang dadaanan ng tubig. Kaya ang ginawa ko, kaslangay nga, adangay, gamitin ko na nga banong. And then, meron kang, yung mo, para yung tubig punta doon sa baba. So, inano ko yun, yung parang ganitong lang. And then, syempre, yun, kasi para hindi bababa ang tubig, may mga ganitong, yung dinadaanan mo. Tapos, inalis ko yun, so, diretso doon sa baba, hanggang sa, eksakto nang umuwi ako, pumunta naman yung may-ari doon sa taas. Ala, grabe, galit na galit. And then pumunta doon sa bahay, nako, nagpuyat ako doon para mapatubigan, tapos kinuha mo na lang. Pero nakita naman ng mga iba, syempre talagang naman yung sa kanya. And then, syempre kung ako rin ang susunod, talagang dadaan din naman sa kanya. Kaya dapat sana, kami na nandun sa baba, ang mauuna magpatubig para, kasi dadaan din mapapatubigan. Pero grabe ang galit niya hanggang sa ibinarangay pa ako noon. But, ganun po sabi ko, iba talaga kapag tubig, yung bang magpapatay kung yung yung mga tao kasi magpupuyat sila dyan sa bukid at kapag yung grabe yung kung paano sila magpalit ng salita sa bawat isa kapag hindi sila kung yung gusto ng isa, yun ang gusto niya, tapos yung naman. And then, kung hindi ka mag-giveaway, ayun talagang iba na yun. Mag-aaway pa yan kung baka pwede pang magpapatayan sila. But ganun po, water is life, kung paano po. And then, makita po natin dito yung, but praise the Lord for that. Kahit na ibinarangay ako, yung nanay ko ang humarap sa mga barangay officials, hindi ako. Because habang nandoon sila, pumunta pa rin ako doon kasi may activities kami sa simbahan. Siyempre gabi sila may activities kami sa simbahan. So pumunta pa rin ako with all the prayers. Sabi ko, Lord, ikaw lang bahala. And then, tapos nung natapos, sabi ko, unang umuwi ako, sabi ko sa nanay ko, so ano ang sinabi? Meron bang wala, basta lang, ano nga yung gagawin natin? Adjourn.
So, kasi alam din naman, siguro nakita rin alam ng mga tao na ano ang aanuin mo dyan is, syempre siya, kahit na hindi ko pinaalam sa kanya, nakukunin ko na ang tubig, ano rin naman kasi nasasayang din yung tubig nakita ng mga iba. So, but syempre alam mo kapag medyo may ganun-ganun, ayaw nilang magsalita yung mga tao sa lugar namin. Hanggang doon po talagang na-challenge ako. Sabi ko, iba talaga ang nandito sa probinsya. Kaya sabi ko, aalis na lang ako. Kaya yun parang iniwanan ko ba o tinakbuhan ko. Kaya nag-apply ako, nag-upload hanggang napunta ako dito sa Hong Kong. So ganun yun. Yung parang tinakbuhan ko yung mahirap yung sabi ko, ano ba naman yung mabuhay dito sa probinsya. Yung parang nakikita ka ng mga tao, lahat-lahat na parang ganun ba. So, but anyway, praise the Lord. Tapos nang dito ako, kapag iisipin ko naman, bakit naman kasi ako punta dito? Siguro kung nandun ako sa Pilipinas, siguro nagtuturo na rin ako doon sa school. But then, ay nako Norma. Anyway, amen? May plano ang Panginoon sa bawat. Amen. So dito po is, ang topic po natin ngayon sa hapong ito is surviving famine or yung crisis sa buhay. Kung minsan tinatakbuhan natin yung mga crisis, maaaring hindi po you are not in the time of famine now, but maaaring ngayon yung famine sa buhay mo, whatever kind of famine, is not only spiritual famine, it could be either physical, even relationship, yung nahuulila na kayo, lalong-lalo na yung mga hindi pa umuwi na nagbakasyon, okay lang yung mga iba kasi nagbakasyon na sila, although na-isolate tayo ng 4 na taon, yung iba 4 na taon, di ba? From 2019 hanggang sa 2023 nakauwi. Although yung iba is mga 3 taon lang. And so, it's different kinds of famine, even physical, yung health mo. So it's not just only spiritual, it's not only financial. O marami nang nagkakautang, o kaya nagkukulang. Kahit na may buwan-buwan na nagsasahod, pero parang kulang pa rin, nagkakaroon ng famine. Amen. So it's not just only yung talagang walang makain lang, but in everything, in all the areas of our life, tinatawag na crisis. So tingnan natin po yung buhay ni Elijah. So paano sila nabuhay during this 3 year of famine? Ano po ang kanilang mga ginawa? At so dito sa chapter 17 verse 1, ang sabi dito is pumunta si Elijah kay Ahab at sabi niya, as the Lord, verse 1, sabi niya dito, as the Lord, the God of Israel lives whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. So, except at my word. Kung bakit kasi nagkaroon ng famine dito sa Israel is because of the sins of the Israelites. Na kung saan is ipinalit nila is because of their sins of idolatry, na yung pinupuri nila is yung, si Baal. Yeah, it's Baal. Kasi itong si Ahab na hari doon sa Israel, nakipag-asawa sa isang pag-anak ng pagano na si Jezebel. And so itong si Jezebel, of course, asawa niya, mas powerful ang woman kung minsan. Mas powerful siya, kaya he lead all the Israelites to sin. Kaya yun, nag-worship sila. Sa halip na ang Panginoong Diyos ang pupurihin nitong mga Israelites, iba kundi itong si Baal ang kanilang pinupuri. And because of that sins of idolatry, of worshiping idols, kaya ito ang sabi ng sinabi ng Panginoon kay Elijah na sabihin mo kay Ahab na there will be neither dew nor rain for a couple of years. So ayun ang sinabing, pumunta si Elijah, si Elijah dito, very on fire siya, yung isang prophet, very on fire siya. Kaya kahit na talagang nandoon yung courage niya, pumunta sa hari, there will be neither dew nor rain except at my word. And so makita po natin dito na except at the word of Elijah. Kaya the cause sometimes ng mga famine, ng mga crisis, o kung ano pa yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, o kung ano man, it's because of sins. Dahil po sa mga kasalanan, na kung minsan po kaya hindi po natin bakit parang nadra-dry tayo spiritually, bakit kahit na ano yung gagawin natin is parang nadra-dry pa rin tayo dahil po sa kasalanan. Na minsan po naalala ko nung youth camp, may isang youth camp, and then
yung seminars talagang, yung mga seminars, lalo pa yung mga speakers, kaya naalala ko pa na si Pastor Danny Sardoma noon. Kapag mag-preach yun, kapag ginano niya lang yung panyo, lahat na ng mga nakatayo, lahat na sila na-slay, naku lang nakatayo. Sabi ko, Lord, Lord, fill me, ano ba yung mga, forgive me, Panginoon, patawarin mo po ako, and Lord, fill me also with the Holy Spirit. At tapos na yun, kinuha niya ulit, tumayo sila, di ba? So walang nakatayo doon sa likuran para sila, kahit na basta ma-slay sila lahat, bahala na, hindi ko alam. Pero wala namang sumakit ang likod. Awan tinaitugtog ti ulo na. Kinuha niya ulit, tapos ginano niya ulit. Hala, lahat na, natumba ulit sila ako. Ilang beses kaya yata siguro iniano niya. Ako lang ang nakatayo. Sabi ko, Lord, ano ba to? Hanggang sa natapos yung 3 araw na youth camp, and then in the last night, nandoon yung revival. Nandoon ako yung talagang bang nagparintuman nga kanya talagang, oh Lord, parang nandoon ka, yung parang na-feel nila lahat ng presence ng Panginoon, and then nandoon ako na parang dry pa rin, na parang talagang yung dry pa rin. Hanggang sa umuwi kami, natapos umuwi kami, na parang feeling ko na dry, wala yung parang, nakinig ako, nakipag-worship ako, nakipag-praise ako, pero yung nandoon yung feeling mo na dry pa rin. Sabi ko, hanggang sa umuwi kami, and then suddenly the Lord revealed na it's because nandoon ako sa, syempre yung bago-bago ka pa naman kasi, kaya ito yun. Yung leader ko kasi sa panahon yun, nung young people kami is talagang very submissive. Lahat yan talagang niya, talagang nandoon yung submission niya. Ako naman, wala akong pa doon sa submission, at yun ang talagang weakness ko rin, yung submission. I accept it. And then, sabi kasi ng meron kasi sa isang nasa music ako, so music ministry pa. Pero may announcement kasi na, yung gustong mag-seminar kung paano po magturo sa mga bata ng Sunday School. Meron po sa Sabado, pupunta po kayo. And then yung pumunta lang sa isipan ko, mag-seminar nga ako, para pag uuwi ako doon sa probinsya, is magtuturo ako. At least alam ko kung paano ba magturo sa mga bata ng Sunday School, tutulong ako. So basta lang nag-seminar ako, and then the following day, Sunday, sabi ng mga Sunday School teachers, di ba nag-seminar ka kahapon? Halika, mag-observe ka. Eh, syempre, I'm just an hour. Basta pumunta lang ako after praise and worship. Pumunta ako doon sa Sunday School room, nag-observe hanggang sa linggo-linggo. Hindi. And then, hanggang sa sabi ng leader ko, halika, mag-usap tayo. Kailangan hindi pwede yung 2 ministry, isa lang. Isa lang. Pero kung nandoon ka sa probinsya, all around. Katulad dito, kapag nandoon ka sa outreach, kung minsan all around ang ministry mo. Dito sa main, kung ano ang ministry mo, doon ka lang talaga. Amen? Mag-usap tayo, isa lang. So, mag-decide ka. Ano ang gusto mong ministry doon ka? Kasi nakikita ko na palagi yung pumupunta doon sa children's ministry. Mag-decide ka, mag-remain ka ba sa music o kaya sa children's. Kasi hindi mo sinabi sa akin na mag-observe ka doon. And alam mo, nasaktan ako. Sabi niya, kasi hindi ko pinaalam. It's just because I'm young in faith, hindi ko alam na ganun pala. And this is a lesson, baka kunayo nga ay laklakaan nyo lang tiyag submitan. Meron naman kasi yung sabi, Manang, nag-meeting kami, sabi ng kasilubog ko, lahat daw ng pupuntahan natin, magpapaalam daw tayo. Ako naman, sabi ko, pati yung pagpunta natin sa CR, magpaalam tayo, sasabihin natin, dito magsisiyara ako, ganun. Parang I take it easy ba yung and then, doon, grabe siguro na nasaktan yung leader ko sa panahon yun, and then, sinabi niya, I never said sorry. But then, sabi ko, sige, pupunta na lang ako sa children. So, nirelease niya ako, pumunta ako doon kaya naging, ng mga bata. And then, so during that, doon po yung nireveal ng Panginoon. And after na, ng Panginoon yun sa akin, after the summer camp, ay parang nabuhusan ako ng maraming tubig. So it's just in that time na parang na-feel mo yung presence ng Panginoon. So sabi ko, sin, kung dahil po sa mga kasalanan. So katulad po nito, yung mga Israelites during this time, is bakit po nagkaroon sila ng tatlong taon na walang ulan o famine, is because of their sins, dahil sa kanilang kasalanan. Amen. So sometimes even spiritual dryness is dahil po sa ating mga kasalanan. Dumadaan po tayo sa lahat ng mga bagay, it's because of our sins. Amen.
So iba po yung mga pagsubok na galing sa that God allows only. If we are really doing yung ginagawa natin ang kagustuhan ng Panginoon, tapos marami pa rin mga problema na darating, yun po ay mga pagsubok. Amen? So iba po yung and in here is, but despite of all those, how to survive, paano pa rin po tayo mag-survive o magpatuloy pa rin tayo kahit na sometimes we fall down, o sometimes we are not really a perfect, na marami po tayong pagkukulang, pagkakasala, but we still, if we will still, papaano pa rin po tayo. Kasi yung mga iba, meron yung isa na kapatiran natin, sinabi na, kapatid, nasaan ka? Nandito ako. Bakit hindi ka bumalik? Halika, magsimba tayo. Siyempre dahil sa nagawa niya, and then sabi niya, ayaw ko dahil kapag pupunta ako dyan, ako ang pinag-uusapan. You know, that is just pride. If you want to survive na dahil sa lahat ng ating mga ginawa, we just only need some humility. So makita po natin dito is how to survive famine. So dito sa verse 2, ang sabi dito is, ang sabi ng Panginoon, kay Elijah, then the word of the Lord came to Elijah, "Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith ravine east of that Jordan." So number 1 is go where God leads you. Pupunta ka kung saan ka ida-direct ng Panginoon. Hindi po ang Panginoon, or ibig sabihin kung ano ang gusto ng Panginoon, karamihan sa atin. Kaya kung bakit yung nag-i-struggle tayo is sometimes we want our own will. Yung gusto natin, yun ang mapapatupad. So, sabi ko, kaya pala noon, ang dami kong, yung nag-i-struggle ako na grabe, may stress ka pa, pati yung mga ulo mo hanggang sa papayat ka, mga ganon, famine talaga, di ba? It's because I keep on insisting on my will. You can just imagine, yung talagang pinipilit ko kung ano ang gusto ko. So, kahit na yung sinasabi ng ating mga pastor ay normal, panunod ka, kariyag, panunod ka. Kapulang kariyag, kaya kung makapan, iti sa baling nga lugar. Taon ko nakapay, pinahangkom at pinaplan mga dito yung Hong Kong, iti mabayag. And then, yung parang nakita mo is yung, ay mayat ijay. Iso nga nagiti agpaplano, nga mapan iti sa baling nga lugar, agsipot na nakita yung, ay napanday ijay Cambodia, napanday ijay Poland, wow, mayat. Tapos kung na yung umapal kayo, kayat yung nga agapla, you better seek the Lord first. Amen? Ano ba ang motive mo kung bakit ka pupunta doon? What is your purpose and your motive? Yung nakita mo lang na nandun sila, and this gaya-gaya, yung parang mga ganon. Mapapal ka nga kasi dyan. And then karkarong nakita ko noon kasi is, sabi ko, sa UK kasi yung ano ko noon, yung pounds yung nakita ko. Tapos, i-google ko nga, jay palit iti pounds, iti peso. You can just imagine. Sabi ng amo, ganito ang salary mo. Wow, madali lang yan. So, pinagpipilit ko, pero wala pa rin. Nandito pa rin ako sa Hong Kong. Sasabi ni Pastor Dominga, ay nano, taga-Hong Kong ka ganin. Taga-Hong Kong ka. Ano pilit-pilit. You just keep on struggling. Why? Apa ipilit mo gamin to kayat mo. Dito so, go where the Lord leads you. Kung ano ang gusto po ng Panginoon. So, dito sa ni Elijah, sabi lang ng Panginoon, go to the Kerith ravine. You can just imagine a prophet of the Lord. Pupunta ka doon sa Kerith ravine. And nakaano lang siya. So, hindi man niya sinabi na, so, natulog siya siguro sa All-Star Hotel. Yung All-Star Hotel. Imagine niya. So, sa bagay, walang ulan. Kasi drought nga, famine. So, siguro matutulog lang ijay ko, awan ti kutsyon, awan lagiti, ano, kas anong matan nga, nagbiag niya ijay. You can just imagine, nung kayo ti matulog di tarwar. Itikas to, nga apod-pudot. So, lablabasak na kita, dadagiti mga awit iti kukwada ngay. Kuna kape, adagan tikas to, dito yung Hong Kong. Matulog, dalang dita, igit-igit, ti kalkalsada, daduma. And then, ito lumabas ka, nagpangsit. So, ay oripay jay kwa jay Shongwan, jay Park, jay Hollywood Park, dadagiti matulog jay. Na minsan nung bawal yung pumasok dito, nandoon kami. And then 6 o'clock, sabi nila, "Hi, chawla, chawla." Ta isimpada ti benda, ijay ayan ti Kwanti Park, kaya kailangan namin na umalis. So, ayun po yung matutulog ka, may mga mosquitoes, di ba? So you can just imagine, but go. Pero dito si Elijah, sinunod niya. Amen. By hearing the word of the Lord,
So, kung how do you go where God leads you, pakinggan mo kung ano yung salita ng Panginoon. So, dito sinabi lang ng Panginoon kay Elijah na punta ka. So, sinunod niya. So, it is by hearing the word of the Lord. And kaya pala, kailangan natin na makinig ng salita ng Panginoon para kung sa gayon, ang sabi kasi doon sa Psalms is, the word of the Lord is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Siya po ang talagang magdadirect sa ating mga paa kung saan tayo pupunta. And so, in John chapter 31 verse 18, John 31:18. Jesus said, "Feed my sheep. I tell you the truth. When you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." So ito po yung, if you are directed by the word of the Lord, nung siyempre kapag nuubing ka pa lang, badbaduan na sika. But sometimes, pero ang ano dito is spiritually is, when you were young, you dressed yourself, you go where you want to go. Now, if you are growing old, kapag magmamature ka, someone else will dress you and lead you where you do not want to go. So, yung mga hindi natin nagugusto, bakit kung yung mga iba kaya nag-i-struggle yung mga iba, bakit kailangan na ipaalam pa, sa pulang ipakpakada pa ilaon? Because yun ang sabi niya is, someone will dress you and leads you. Kung ano po yung hindi mo kagustuhan, yun po. But yun kung ano po yung kagustuhan ng Panginoon, so go where God leads you. Amen? So pakinggan natin. So ang sabi doon is, pag mong ipilit. Kaya maraming mga nag-i-struggle because of this submission na sinasabi nila na yung pinipilit nila, ang kagustuhan nila, apay kanong amin katipakada. But it's really, doon ko kung hindi ka lang nagpaalam sa leader, masasaktan din pala sila. It's really a great, kaya sabi ko ay ng Lord. Kaya kailangan natin, it's also our part. Amen? Na apay kanong nga kasapulan nga ipakada ti amin. But it's in the word of the Lord. So number 2, dito is get to do what is expected of you. Get to do what is expected of you. Aramidam, gagawin mo kung ano po yung ini-expect na gawin mo. Or kahit na hindi nila sinasabi, parang ginagawa mo. Why? Because of your service to the Lord. Because of dahil sa pag-obey mo sa commands ng Panginoon. Kaya kahit hindi nila sinasabi, hindi yung iba naman kasi is, hindi naman nila sinabi, kaya nandiyan ka lang, hindi mo sinasabi. Pero kahit na alam mo na dapat na gawin mo, dahil hindi nila sinabi sa'yo, nandiyan ka lang, hindi mo na ginagawa. No, yung pagsisilbi sa Panginoon in order to survive is, kahit na hindi nila sinabi, kung alam mo, expected na nagagawin mo, hindi man nila sinabi sa'yo, di gawin mo. Because of your obedience to the word of the Lord. Amen? So, it is obey. So number 1 is go where God leads you, but first we need to hear the word of the Lord para alam natin kung saan tayo pupunta. And then go. Get to do what is expected of you. Paano mo gagawin is by obeying. So ito po yung faith and obedience. Yung nagkakaroon ka ng pananampalataya because of your faith, gagawin mo, and then ay papakinggan mo ang salita ng Panginoon, and then i-obey mo. In James chapter 2 verse 17, ano ang sabi doon? In the same way, faith by itself, it is not accompanied by action, is dead. And in Romans chapter 2, verse 13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. So kahit pinapakinggan mo ang salita ng Panginoon, ang lahat ng kanyang mga salita, kung wala ka, hindi mo ginagawa, ang sabi dito is, it is not those who just hear, but it is those who will obey. Amen. So, gawin mo po because of your obedience to the word of the Lord. Kasi napakinggan mo, it is the will of the Lord, and then gagawin mo. So, get to. And number 3, trust God's daily provision. So, itong si Elijah,
Ang sabi ng Panginoon, doon sa 1 Kings, ang sabi ng Panginoon sa kanya, is go to the Kerith ravine, and I have ordered the ravens to feed you there. Parang iniano niya, God had ordered the ravens to feed you there. So makikita po natin dito na, this is the isolation of Elijah. Kaya no wonder na sometimes na-isolate din tayo dito because of the pandemic. Although God had allowed it that we will be isolated dito. So nagkaroon kayo ng mga, yung mga famine na But anyway, meron, we praise the Lord because these days mayroon yung mga lahat-lahat ng mga kaya kahit ng malayo, kaya hindi mo nakikita, parang nakikita mo because of the video call, sa mga messenger, sa mga WhatsApp, mga ganun, di ba? Dahil because of all these technologies. So yun po, hindi katulad noon na Telegram, meron yung telephone pero tawag lang, hindi mo makikita, mga ganun. Hanggang sa ngayon, purihin ang Panginoon. Kaya, kasi may video call na mga ganun. Kaya hindi siguro kayo nauulila. Although na talagang wala yung presence ni John, that because of all this media na pwede nating makita ang ating mga members of our family through all these video calls. Amen? And it says in here na this is the isolation of Elijah, yung na-isolate siya dito sa Kerith ravine. Kapag titignan natin yung meaning kasi ng Kerith is, it's a place of, sabi niya dun? It's a place of cutting or separation. So it's a place where God hides you and hold back what you most want to do. Yung itatago ka ng Panginoon, para doon ka mapuprone, doon ka matitrain, para hindi yung kagustuhan mo yung masusunod, kundi ang kagustuhan ng Panginoon. So before Elijah will perform these great miracles, in-isolate muna siya ng Panginoon dito. Amen? So ito yung talagang ni Elijah. Yung parang malayo ka na sa inyong mga family, yung malayo ka sa city, parang nandoon ka sa sa mga sa suli-suli. Diba? Sa igid-igid, in the corners. You can just imagine yung malayo na siya sa even in all those yung lahat-lahat ng mga But in those is to prepare Elijah for his great work. So dito is trust God's daily provision. Kasi dito is araw-araw na dinadala ng raven, di ba? And you can see in here, yung raven na ito is dirty. Yung sabi nila is unclean birds. But sometimes God uses an instrument to provide for us. Amen. Hindi natin sinasabi na nagkapumunday tayo dyan po. But God uses anybody. So we cannot depend on our own strength only. Kung ano po yung kinikita mo lang. Kaya kung titignan mo yung salary mo, maliit lang yun kung yun ang titignan mo to provide the needs of your family. Hindi po yun sapat para kaya yung iba is nakaganon na sila, yung kahit na sinasabi nung ibigay mo, yung para muna sa Panginoon, parang mahirap nang ibigay kasi binabudget mo, pag hindi pa nakuha ang sahod, nababudget na kung saan ang pupunta, wala na rin budget ng Panginoon, binudget mo na lahat kung saan na pumunta, lalong-lalo na kung ang mga anak is nag-aaral sila sa private schools. So nakabudget na lahat. Kaya, kulang Lord, kulang. Baka pwede next month ko ba ibigay yung para sa'yo. Hanggang sa sinasabi mo, Lord, next month. Lord, next month. Yung mga ganun. We need to look at the Lord that God can just use anything. That is why sabi sa Malakay chapter 3 verse 10 ko, give the full tithe into the storehouse. Trust me in this. And hindi naman kasi yung talagang yung sumubsobra. So makita natin dito is kung ano talaga yung kailangan mo sa araw na yun. Amen? Daily po. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 11, give us this day our daily bread. Kung ano po yung talagang araw-araw na pangangailangan natin, hindi po talaga yung Jay nagpaiso question and answer. Bishop, pas related prosperity, yung giving and prosperity kasi napunta doon. So, sabi ko, itad mi mo, kwami nga mapay nga, ayan na nga, kuna na ito, Malakay chapter 3, verse 10 nga, lapusanan nga ko, But, you can see yung nasusustain ka lang sa araw-araw, di ba?
Yung nasusustain ka sa araw-araw, yung lahat ng pangangailangan mo, kumakain ka, basta hindi ka nagkukulang, that's already prosperity. Yung malakas ka, malusog ka na nagtatrabaho, yun, that's already prosperity. Hindi na kailangan yung sobra, hindi kailangan ng Panginoon ng sobra kung ano po yung sapat na pangangailangan natin. So, daily ang sabi doon. In the Psalms chapter 37 verse 3 to 4, ano ang sabi doon? Is trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. So, kailangan natin na mag-trust. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. We need to trust in the Lord for our daily needs. Amen? The will of the Lord will never lead us to where the grace of God cannot care for us. Yung will talaga ng Panginoon, dadalhin niya tayo kung saan yung grace ng Panginoon. O kaya, ano tayo ng Panginoon, yung promise niya, nakaprepare na. Kung ano talaga yung ano ng Panginoon, the provision of the Lord is already prepared for us. Amen. Yung provision talaga ng Panginoon is already prepared. Yun, trust God's daily provision. God is our provider for everything. Amen? God is the one who supplies our need because all the riches comes from the Lord. So, ang Panginoon lang, sa Panginoon manggagaling. And sometimes, God would allow us na kung minsan, yung bang talagang mag-ano tayo, bakit? Or sometimes, ma-terminate tayo because, during the time, I keep on insisting. And then, I keep on insisting kung ano ang gusto ko hanggang sa sabi ng amo ko, Norma, do you want your contract, do you want to go down before your contract finish? And then sabi ko, yes ma'am, kahit na alam ko may utang ako. Because I insist. Kaya hanggang sa nagka-famine ka, magka-utang ka pa. And I tried, but it's really the grace of the Lord. Alam mo yung nandoon ka na araw-araw. Sa bagay naman, minsan katmayat ngayon, ito talaga nga inalaw, maapo, pakawanan daw. Mabalin ko, tangkapay nga mo may apo, Diyos tanin. yung panalangin ko talaga for, I don't know how many months, is that, Lord, dami talaga siya, everyday kang magsangsang-sangit ko niya apo, Diyos. But it's good. Maningisan, ipili tayo, kaya tayo, So, pinababa ako. But in here, I thank the Lord because it allowed me. And then, kahit na ganun po ang nangyari, I was terminated 3 months before my contract. And I still thank the Lord because of His grace. Napunta ako sa amo ko ngayon. Dahil at the time, it's talagang kailangan niya. And with all the interviews, alam niyo yung talagang lahat ng mga nakasulat sa notebook na maliit na ganun, lahat i-interview na walang nag-appear, ako lang. So tinawagan niya, Norma, come. And we will sign, sabi niya kaagad. So, pero trinay ko pa na nag-apply sa agency, alam niyo yun? Tapos nung pinuntahan ko kong agency, pero na-blacklist na ngayon. Kasi 10,000 Hong Kong dollars ang babayaran ko daw. Imagine. And then mayroong 2 employer na ibinigay sa akin, nag-try out ako doon sa isa. And then itong employer, na sabi niya, you try to, ikaw ang magpa-process. Sabi ko, ma'am, cannot, because I'm terminate. I'm not finished contract, so I cannot. And then, tapos nakasulat doon sa kontrata na yung processing is babayaran ng amo. Sinasabi ng sekretary niya, pero tinanong niya sa akin, so ilan ang babayaran? 8,000 pala, 8,000 Hong Kong dollars. So ikaw ang mag-process para at least kung ano lang, yung and then at least tutulong, half-half. Sabi ng amo, so sabi ko, ay hindi pala niya babayaran ng full, hayaan mo na Lord. Bawal din ito kasi syempre kapag yung agency, nag-agency ako, dapat sa agency magpa-process. Hindi ako pwedeng kukuha sa ibang agency, parang inaano mo na yung agency mo na nag-refer sa iyo. Parang ganun, so sabi ko, this is not right. Although it's okay lang naman din yung amo, pero it's not right. And then hanggang sa napunta ako dito, it's really the grace of the Lord na kung talagang will ng Panginoon, siyempre yung amo talaga ang nagbayad. So I did not pay anything during the processing. And ayun, nagtagal naman ako sa kanila. So it's the grace of the Lord kung talagang tayo sa Panginoon. Amen. So, trust God's daily provision. It is the Lord who will provide. Kayo nga madanagan. Minsan nagpay-sukas dyan, ma-terminate tayo, ma-awantid tayo. Sometimes, dumapay, lahat yung mga salary natin, wini-withhold ng amo, nakakalimutan nila. Kaya, kayo nga sa usaw,
No, naladaw da nga yung tisweldo yo. Tidak duman, hagaro di sa uda iti hamamo da. You know, God is just testing how. Ganin no, tisweldo tikikita, aman nga talaga kurang. Ngam ni Apo Diyos tikitahan tayo, as long as we continue to give what is due unto the Lord, aramidon tayo, jay will ni Apo Diyos, at paiturong tayo kan ni Apo Diyos, iso timang bendesyon ni jay sahod tayo, tapos iti kasakot umanay nga usaran ti pamilya tayo. Haan nga jay sahod tayo man, iti pakagapuan ang amang sabot iti ka, but God will use some instruments who will be able to provide some of their needs. Amen? Kaya nga nandun ako sa Pilipinas, sometimes, ay norma, ito, may eggplant, ilotong, awan tinatong. Dati garden ko dito nga tarong so God uses people, amen, kahit na unbelievers gamitin ng Panginoon para ma-provide. Kaya tingnan lang natin kung ano po yung ano ng Panginoon. We just look at the Lord that God is so great and powerful. Amen? Number 4, have faith in the servant of God. Pang-apat, ayahan tayong anyati ko na nodaduma, have faith in the servants of God. Adamay dagiti apan agpa-council, tapos anamat lang araramidan. Yung magpapaano ka, pastora, daman ibaga ka kasano kastoy, intunukwan sa anamot lang ay naramid, no anya iti kayatda, no anya iti plano da isumot lang iti naramid, dawan sa Salbina. Amen? Saan mo nga itungpal? So, yung sometimes, gaputa ipapilit ko, kaslangay nga tinagtagabasit ko, no, ano niya ti, kung na pastor ako tayo na, norma, kitang kadikitang, but kaslangay nga binawbaliw, kaslangay nga easy lang, hanggang nga talaga nga maitublak ka sa kanto, bumangon ka ko na mahigpay sugayang piman. But you know, it's really, the servants of the Lord, they are really called in that purpose, and we need to honor the anointing of the Lord. So dito, in Hebrews chapter 13 verse 17, Hebrews chapter 13 verse 17, diba? Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. So, dito is, naalala ko, yun na nga yung leader ko, hindi ko lang sinabi na nakman ag-observe, iti children's ministry, tama nga'y ayabda, hana ka nagpakpakadak at nasaktan. You can just imagine that niya nga baso. So nga uray no kas ano, tiigas sak mga, apo, pakawanandak, punuwandak ti Holy Spirit mo, very dry pa rin. So, we need to honor, obey our leaders. At tayo nga, ngayon nga lakaon gayang, man dati bagbagada ka lang tayo kung saan tayo nga isim-isilan nga. But we need to really, nga iti word we need to take it to heart. Amen? Because God is using them. Amen? God is using them. Even in 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13, it says in here, now we ask you brothers to respect those who work hard among you, who are over you in the Lord and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. So makita po natin dito itong balik po tayo doon sa ano. So have faith in the servants of God. Balik po tayo dito sa chapter 17, 1 Kings. So, ang sabi ng Panginoon dito kay Elijah is you go to the Kerith Ravine. And then pumunta si Elijah. But then, dito sa verse 5, it says in here, so he did what the Lord had told him. He went to the Kerith Ravine east of Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. So araw-araw na ganun ang kanyang pagkain, hindi siya nag-complain. Amen? Kahit na araw-araw na parehas ang pagkain natin. If we will, ganito, kahit pala napapaparehas, dangay jay ko, hindi ka tagis-istorya kanin sila yung kasama ko noon. Sabi ko, ang laging binibili ng amo namin is yung yung galunggong. Tapos sabi niya, kami naman, puro manok. Puro manok daw ang binibili ng amo niya na ulam kasi yung unang amo ko is separate. Separate yung pagkain nila, binibili niyang pagkain nila, separate yung sa amin. And then, sa amin, puro galunggong. Dahil sabi ko naman kasi, sabi niya kasi, do you have any health, yung ano sa family niyo? Tapos sabi ko, ano pa, heart problem. Oh, bawal sa'yo ang pork and meat. So, kaya ang palagi na niyang binibili is mga galunggong. And then yung isa, nung nagkwentuhan kami, sabi niya naman, puro
puro manok sa kanya. But then, kaya naalala ko nung binasa ko ito, yung palaging kinakain ni Elijah, pare-parehas, ano ba, wala pang kape, di ba? Yung umiinom lang siya doon sa talagang But, hindi naman siya nag-complain. You can just imagine, nung pwede ito lunch box ngayon, Domingo ngayon. Paparehas naalala ko si Sister Susan naman sabi, na purga kami, di galunggong po na. Puro galunggong every Sunday. Di nagawin ni Pastor Dominga. Puro galunggong yung niluluto ni Sister Susan na ulam. Kaya sabi nila nung bumalik si Pastor Dominga, mabalin ba nga nga galunggong, na purga kami, di galunggong. You know, pero dito, di ba, hindi siya nag-complain. Amen. Hindi nag-complain si Elijah. And then if we will just receive it with thanksgiving, i-bless ng Panginoon. Amen? I-bless ng Panginoon. Kaya huwag tayong mag-complain kahit na pare. We just need to pray and receive it with thanksgiving. Amen? So dito, the rabbis, verse 7, proceed po tayo. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land, and the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So ito po, basta nagsunod-sunod lang si Elijah kung ano po yung sinabi ng Panginoon, and God just prepared a provisions for him. Kung ano po yung promise ng Panginoon, ano ang sinabi niya sa kanyang salita, is if we will just continue to follow and obey, God had already prepared yung provisions para sa atin. Amen. So God had already prepared, and dito when he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. But dito during this time, kaya this is really a test for Elijah, kasi during this time is may nakapatong na pinapahanap siya ni Jezebel kung nasaan siya during the time, dahil dito sa famine, di ba? Dahil sa famine, pinapahanap siya ni Jezebel para dead or alive. Tulad dito sa Hong Kong ngayon, may 1 million na nakapatong sa mga apat ba na wanted who went for because of the national security law. May 1 million na nakapatong sa ulo ng bawat isa. Pinapahanap. At sometimes yung mga news na nakikita ko is na na yung mga family members na naririto sa Hong Kong. Lahat na inaano nila, iniimbestigahan. Although one of the lawyer na nandun sa Australia daw, who went as an asylum, is still, sinabi niya na yung meron siyang maraming criminal records dito at may 1 million na nakapatong sa ulo niya because pinapaano siya ng Hong Kong government. But then, still, the Australian government had allowed him to still practice law in Australia. So, yun. Pero I don't know kung paano. So, dito, yung ulo ni Elijah, dead or alive, pinapahanap siya ni Jezebel during this time. And then sabi pa ni Lord, go to Zarephath and of Sidon. Is dito yung pinanggalingan ni Jezebel. Ito yung lugar ni Jezebel. It's a place of worship of Baals. Ito yung Zarephath. So parang malapit lang, hindi parehas na but is parang kung titignan mo, is ito siguro yung tapos yung munisipyo, di ba? Yung munisipyo ng Zarephath, pero yung pinanggalingan is ni Jezebel is another municipality. So it's just the same in the same province. So parehas na lugar, dito yung pinanggalingan niya. And then kung noon is walang mga sasakyan, kailangan na maglakad. You can just imagine 100 miles. That's how many kilometers. So kung lalakarin mo yan, syempre kung kailangan mong mamahinga, of course, abutin ka ng 4 to 5 days. Amen? Because you still need to rest sometimes. Amen? And you can just imagine yung init ba kasi sa desert, and then talagang lalakarin niya. But still, nag-obey pa rin si Elijah. Hindi siya, you can just imagine, lalakarin niya, yung pinapahanap siya doon pa mismo sa lugar ng kanyang kaaway, dadalhin. And you can see parang ba nga DJ kaslangay nga against kuma ijay ko, but kaslangay nga na nuan niya kuma ijay planom, kasla kumasan nga maial-ala nuan niya ijay pagayatan ni Apo Dios. So sometimes, but still, because of the obedience of Elijah, yung talagang go pa rin siya, and then nakadepend siya totally sa Panginoon. Kaya sumunod lang siya ng sumunod, and napunta siya dito sa Zarephath. Because God, yung protection talaga ng Panginoon, if God, kung i-allow man ng Panginoon, the Lord's protection is there.
Amen. Yung parang nasa danger ka, but kung nandoon yung ano ng Panginoon, God will be able to protect you. Yung talagang ipoprotect ka. Kaya dito is God protected Elijah. Na kahit nandoon siya na na-isolate, and then pumunta pa sa Zarephath na, pero hindi naman nahanap ni Jezebel. Hindi siya nahanap ni Jezebel, and then nandun. Talagang itinago siya ng Panginoon. So it's just the same for us, we just only need to trust, amen? Trust and depend on the Lord. So dito is, we are on that, have faith in the servants of God. And then nung pumunta siya, sabi niya dito sa widow, tignan natin, so ito yung widow of Zarephath, ewan ko bakit walang pangalan na ibinigay dito. Ang sabi niya dito sa verse 10, so he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called and bring me please a piece of bread. Tapos, tingnan mo surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil. Yung konti-konti lang yung talagang kasi famine nga, wala na silang makain. Tapos nandito pa yung servant ng Panginoon na sinasabi, can you give me a little water? And then, hindi naman niya kilala, di ba? So makita natin dito, itong widow of Zarephath, yung pumunta lang si Elijah, pay sino kamot, kas lang, hangko pa yung ama mo, yung first time mo ba na makita or ma-encounter, dan ako nakuha iti kas dyan, nagmayit na iti evangelism. Uray piman ngay, kaslam ngay, ama mo da sika, iti da piman sang singay, nakaisong da, sa batan da naman, hi, kaslam piman nga ama mo da sika, uray nuhan pa mo iso da. So, yung very smile na, hi, hello, kapatid, and then, ito da jay, yun jay awake. Gusto ako na, ay na, apo Diyos, adang kumati, ano yung tingin nga kas jay ba? No, mag-isang na datayo kat mababain tayo pa, di ba? Datayo pa iti mababain, yung dadyo mo. Nga, imbis nga, datayo kumadjay talaga nga naisang nga, alalis to kumanga, masilig, hello kapatid, just, dadyo makatpagpalasok ko na, padas ko niya, apitas lang nga nagrigat. Apitas lang nga nagrigat, parang ganun ba. Kung bilibak piman nga niya, so kaslapiman nga amuda nga ititao ta, nakaisisin mo pa ikat, but so in this, napunta lang doon, kasi dito, itong widows of Zarephath, you can just imagine a stranger, tapos sabi niya, can you bring me a little water? But kung may strangers, ano ang sabi sa salita ng Panginoon? Do not, baka kahit na stranger, you need to be careful, baka naman angel ang ini-entertain mo, hindi lang strangers. Pero ngayon, we need also to be careful dahil marami ng scammers. Baka sinasabi mo, oh wow, angel ito. Tapos iba pala, scam. Kaya, kailangan we need to be careful, amen? Sa ating mga ini-entertain. Baka naman hindi mo na-entertain, pero yun pala ang angel. Ang na-entertain mo, scammer. Kaya, be careful. So dito, is bring me a piece of, bring. So this woman of Zarephath, naging true lang siya na, wala na akong, wala, a handful of flour only, nakakainin namin ng anak ko, tapos wala na, mamamatay na kami. Yun talaga, nandoon na lang talaga yung ano niya ba na, to na Lord, bahala ka na. Yung parang bahala ka na, kasi wala na talaga, bahala ka na. There is no other way out, di ba? Because during this time, widows are the poorest. Yung talagang nasa they were considered as the poorest of the poor. Pero ano ang sabi ni Elijah, sabi niya verse 12, verse 13 dito. Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said, but first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourselves and your son. For this is what the Lord, ito yung promise ng Panginoon, the jar of oil will not be used up and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord gives rain on the land. So she went away and did as Elijah told her. So they have faith in the servants of the Lord. Yung naniwala siya kaagad, alam na niya kaagad na, servant ng Panginoon ito. Diba? Alam na niya kaagad na servant ng Panginoon ito. Kaya kahit na tinupad niya kung ano yung sinabi ng alagad ng Panginoon. Amen? Kaya kung ano pa yung mga sinasabi ng alagad ng Panginoon, antayo nga, yung ko na lang data. But there is really yung talagang God is speaking through them.
Kaya the bishop would always say na, ang kayo kalinga ko, tama kitong tungtong ni Apo Diyos kanya, ibagbagak kanya yun. Parang ganun ba? We cannot, tayo magpay. So nga, mabaling nga maipatas. Kung yan tayo, kung isudakat adipon ti Apo sa bali nga talaga ti pagkaayap na. God is talking to them. Amen. God is using them as instruments. Amen. So ito, nag-obey itong widow of Zarephath, and there was, kaya na i-provide. Because so makita natin din dito ang joint obedience ng si Elijah at saka yung widow. Kung hindi nag-obey si Elijah sa utos ng Panginoon, hindi natin alam kung paano na-provide ang kanyang pangangailangan. At hindi rin natin alam kung paano kung na-provide din ang pangangailangan ng widow. Amen. Pero kahit na nag-obey naman si Elijah, kung yung widow is hindi niya pinakinggan yung sinasabi ni Elijah, we don't know baka hindi na-provide ang kanyang pangangailangan. Amen. So, maano natin dito, meron yung unity, yung joint obedience, yung kapag nandun yung faith mo, nandun yung obedience mo, how God will really provide in times of crisis, in times of famine. Amen? Kaya, ayun, nung pagpa-counsel kayo, aramidin nyo, atong palin nyo, ano nga basta-basta piman, pagpaganda, dito yung advices, dito adipon di ako. Amen? So, God, there. So, it was provided because of their obedience. And then, dito, so, makikita po natin dito, number 5 is seek first the kingdom of God. Makikita natin dito na give me ano ang sabi ni Elijah? But first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me. Sabi niya, first make a small cake of bread. Yung uunahin pa niya, bisinda yung gutom na gutom sila. Tapos nandun yung nagpapaluto. Lutuan mo muna ako, yung gutom mo ka na. Tapos yung sinasabi pa niya is, make it for me first. The first fruit. You give God the first fruit. Hindi po yung mga leftover ang kailangan ng Panginoon. We need to give God the best. Amen? Give God the best, yung first fruit. Kaya, do what pleases the Lord. Kaya kung anuin natin yung kwento ni na Abel at Cain, is kung bakit na-please, because yung offering ni Abel is the best. The best yung, so that has na-please ang Panginoon sa offering ni Abel because ibinigay niya po yung best. Kaya even in all our service, hindi lang po sa pagbibigay, pero sa lahat ng ating mga ginagawa, yung best natin na ibigay natin para sa Panginoon. Amen? Pero sometimes mahirap din, lalong-lalo na kapag pagkagising ka sa umaga, and then, guray pa idamdama pa, mga enjoy no dumakot ko, but bilib ka talaga magpasungay, katagiti dadagiyay ko. One time, katag-istorya kami, nga mo, ati asawa na gaya, Muslim, but he keeps on joining, di young adult. So, ang akala namin single. kasi sa young adult siya nakiki-join hanggang sa, napunta sa may asawa pala siya, but he wants to join. Sabi na, bakit hindi sa Priscilla nakila? Kasi may asawa ka pala, bakit sa young adult pa? Parang yung niya ba is he wants to join yung mga young adult, yung mga single na walang asawa na, natin ko na rin siya, one para ba ito. Kung nagigitid ang mga kakabsat. So, and then sabi niya is, nabibless daw siya kasi talagang basta pag 6 o'clock yun ng umaga, nandun talaga na, yung nakaluhod na siya na nananalangin. So, that's how faithful. So, yung talagang, binibigay nila yung the best na oras nila para rin sa Panginoon. Alam mo, ibibigay na rin natin yung best na time para sa Panginoon. Amen? So, nandoon kaya sabi niya, wow. Tapos ako naman, medyo nahihirapan na manalangin, sabi niya. So, it's a challenge for her na totoong Kristiyano. Tapos yung asawa niya ganun, basta 6 o'clock, doon talaga. And so, sana ganun din tayo, amen? That we need to give the best. Even yung, bang sabi, can you give me an hour? What is that? The word of Jesus Christ. Bigyan mo ako, pero 1 oras, 2 oras. Although sometimes na dahil sa pagod natin, but sometimes we are working, we just manalangin din tayo, amen. So yun is seek first, ang sabi doon is we need to seek first the kingdom of God. In Matthew chapter 6 verse 31 to 34, do not let your worries or your fear overcome your faith. Ang mga palubusan nga dagiti
worries mo, yung fear mo, i-overcome ka. Kasi itong widows of Zarephath, kahit na gano'n na yun talaga, tapos ang sabi ni Elijah is make first, ginawa niya, tinupad niya, kung ano ang in Matthew chapter 6 verse 31, ang sabi dito, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. And therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yun yung sinasabi natin kanina na daily provisions of the Lord. Each day, pag mong i-worry yung sa kinabukasan. Each day, yung trouble ngayon, yun ang i-worry mo. Kaya sometimes yung amo ko, kapag Norma, ito ang iluluto natin Wednesday ngayon. Tapos yung sinasabi niya is yung menu sa Sabado. Sabi ko naman, ano ba? Tika, sandali, ma'am. Bago mo sabihin niya, ano ba ang dinner natin mamaya? Ano ba ang menu? Parang ganun ba? Kasi yung dapat ngayong araw ang sasabihin niya, ano ba yung menu na sa Sabado ang sinasabi sa akin? No. Naku-confuse ako. Yung menu today, ano ba yung menu today? Amen? So do not worry. And so this one, kung ano po yung nandyan is only a handful of flour. So hindi nakita ng widow, hindi niya overcome your worries and your fears. Amen? So hindi yun ang basihan ng widow, pero ang basihan niya is yung salita ng Panginoon. Doon siya nag-cling po sa promise ng Panginoon. Kung ano po yung sabi ng servant of God, yun po ang pinanghawakan niya, that God will provide. So kahit nawala pa doon, because of that faith, yung belief niya, yung pinanghawakan niya, yung promise ng Panginoon na sinabi ng alagad ng Panginoon, tinupad niya, kaya natupad. So daily, ang sabi dito is, hindi sila nagkulang, but they have their daily provisions. Amen? Nandun po yung daily na pangangailangan nila. So, seek first the kingdom. No wonder na ang sabi dito is, seek first the kingdom of God, and all these things and His righteousness will be added to you as well. So, every day, huwag kang i-worry kung ano po yung sa bukas. Ngayon muna. Amen? And then, so, give God the best. The first fruits, not the leftovers. Obey the Lord in the midst of life disruption. Kaya yung minsan, meron yung mga ate, lalong-lalo na yung mga next ko pa ibibigay yung kasi ganito pa. Meron pa yung next ko ibibigay yung tithes ko. And then, nung yung next, sasabihin mo, nasaan na yung sa next pa kasi awanan, yung gana nga next ton, awanan, din ito, na ito, chay, para ka ni Apo Diyos. Agsipot at kitawan na lang, pat awanan nga talaga, di lang tiyo sa sarong tigibin nyo. So we need to be careful. Amen. Kung hindi mo pa nasimulan, ibigay yung para sa Panginoon, you give. Pag mo nang you are delaying kung yung blessings ng Panginoon sa'yo, kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay mo, kung hindi mo tutuparin, you are delaying na lang, i-delay mo. So sa halip na i-bless ka ng Panginoon, madidelay yung blessings niya. Gusto mo? Gusto mo madidelay? Tapos yung tunukuan, karkarong maagsakiton, ti members iti pamilya, nagadoon, nagpanatang, nagadoon, di kunadan, because you keep on delaying. Adi karkaro, o karkaro nga famine, agutang ka pa yung takurang hindi, pawit mo, na hospital ka. So, we need to be careful. And number 6 is learn to be content. Kaya ito, tingnan natin kung ano yung pagkain nila. Yan lang, handful of flour and oil. You can just imagine yung flour and oil only na iluluto mo. Ito ngayon, sa panahon ngayon. Iluluto mo lang yung flour and oil. Ano yung makan mo di Jai? Or no, baking powder na, itlog na, daw na. Yeah, flour and oil only, yun ang iluluto mo. But you can see in here, yung contentment ba na doon sa kanila. Hindi katulad yung mga Israelites doon sa deserts, in the 40 years of the desert na doon sila, they keep on grumbling against Moses. Did you bring us here in the desert to kill us? Bakit everyday mana? So sometimes ganun tayo, di ba? They keep on complaining and complaining. Pero dito, makita natin po yung talagang nila, yung contentment. Kaya pala, ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy, chapter 6, verse 6 to 10, ano ang sabi niya?
But godliness with contentment is great gain. So, naman tayo makontento, itisahod tayo. Kat ko na tayo nga, apa na kay Jai, medyo dakdakal. You can just imagine, hindi Hong Kong dollars, kundi US dollars. Sometimes pounds pa ako, euro. Tapos kung computer, naman tatusukat euro, 80 peso, ay talagang madakdak ko lang. Diba? Reno ko lang. Diba? Contentment. No, kasi ano, ito iso nga, dito pagyaman ka, is I overcome. So, reno ka na lakad, agaplay ka! Medyo may isang kasinsin ko, mag-apply ka, open, itatati ko, mag-apply ka takwa. Kuna na kanya ko tayo, itan lang takwa, awanan na itan, tipo vocabulary. Nung bumakit ka dito tao, ganun. So, awanan, tipo vocabulary, di mapanan di others. But in here is we need to learn to be content. Verse 7, anyati ko na na-ijay. Basaan tayo man. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Anya gamin tiga po nang agtrabaho tayo. Sabi ng ano, nung pumunta kami ng harvest sa field, gapas pa naggapas, ayan ni. Tapos, siyempre no, di ba no, yung ano, kailangan niya ilaid mo, tapos no maikat jay, utang, ako namin. Alam kita niyo tayo maibon lang. Dagiti man yung magandang butil. Kasi apay mo't nga ta trabaho tayo kun na nagami na bayaw ko. Kat di ba gapulang iti kwa iti makan. Tapno adati kanan tayo. That is the reason why we work. It's because of food. Isn't it? Kaya yung alam niyo yung ano, yung Filipino teacher ko noon sa college. Yung anak niya na bata, kapag daw kumain yun, tapos may nahulog, hala, grabe yung ano niya, pisilin niya, kunin mo yan. Kailangan na walang mahulog daw sa lamesa. Kasi ayun talagang precious. It's just because, well, it's because of food. Ano ang sabi naman kasi, but if we have food and clothing, we will be content with that. Kung meron ka ng damit, kung meron ka na yung pangangailangan mo na i-provide na, ayun, so be content. People who want to get rich fall into temptation. Kaya ito, kung ito ang nakikita natin, no daduma, so ano daduma ka, kalkaro ngay no, kuna ni kwa EJDB. So ngayon hanak ako, hanak scroll tatati Facebook, takalkaro no, makita ka lagi ako, ay mapapalan ka. So, ay, jayak na yan, na lang YouTube nga. Tanong mo pa kay Jay Facebook, kalkaro no makita ko, medyo maapalan ka, kung nakalkaro no, ipakita lagi ka na daw, wino lagi balbalay, dangan na pipintas, wino, niya ti-impose, dito, ay na, kuna na, so to avoid temptation daw, wag na siyang mag-Facebook, kaya iniiwasan niya. So, and a trap into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Verse 10. Ang sabi dito, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from faith and pierced themselves with many griefs. Because of money. Duma, apay, kunada, different believers, puro kwarta lang kano. That is why the reason marami ang umalis dahil ang sabi nila is we keep on giving. Dahil palaging giving daw ang mensahe. Yun ang sabi nila. And sometimes pinipilit, but it's we do not force anyone, but we will only teach kung ano po yung nasa salita ng Panginoon. And it's up to you. Kung papakinggan mo, gagawin mo, it's up to you to obey. We will only exhort. We will also sabihin lang po namin because it is for your own good. Kung pakinggan mo at gawin mo ang salita ng Panginoon, it is for you to be blessed. Gusto ng Panginoon na ma-bless ka. Pero kung ayaw mo ang blessing, hindi siyempre, ikaw nang bahala dun. But we don't have the right na pupunta na kukunin sa bulsa mo. Hindi naman namin ginagawa yun. Ini-exhort lang natin, di ba? So we are only teaching the people or telling the people kung ano po yung salita ng Panginoon. It's up to you to obey. Yun. So, money. And then, ito. Fear God. So, we need to learn to be content, to receive, and be satisfied with God's provisions. Amen? And just be thankful. Yung magpasalamat lang tayo sa mga provision ng Panginoon. Magpasalamat. And ito, fear God. In the book of, dito, punta tayo dito sa ano? Chapter 18. Itong si Obadiah. So, tatlong mga characters ito is Elijah the prophet, yung widow at Zarephath, itong si Obadiah, chapter 18, verse 1. Sabi niya dito is, after a long time,
On the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah, "Go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land." So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria, and Ahab had summoned Obadiah, who was in charge of his palace. Obadiah was a devout believer in the Lord. So makita natin dito, while Jezebel was killing off the Lord's prophets, Obadiah had taken 100 prophets and hidden them in 2 caves, 50 in each, and had supplied them with food and water. So makita natin dito si Obadiah. So fear God. We need to learn to fear the Lord. Siyempre kung nandoon po yung fear mo sa Panginoon, nagagawa mo talaga kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Bakit? Dahil natatakot ka sa Panginoon. Huwag kang matakot sa mga pangangailangan, kundi ang Panginoon ang katakutan mo. Because everything hangs in the hands of the Lord. Siya ang nagbibigay ng supply, siya ang sources ng atin, even ng ating mga health, yung ating mga kalusugan. It is the Lord who sustains our health. Amen? Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot. No, but have fear. Yung katakutan mo is fear God who has the power to throw you into hell. It is not yung mga tao o kaya yung mga situations mo, yung mga problems mo, hindi po yan ang katakutan mo, pero ang Panginoon who has the power to control everything, or siya ang nagbibigay sa lahat, and He was the one who is in take control of yung buhay natin, yung kalusugan natin, yung future natin. It's all in the hands of the living God. Amen? Even all our supplies and provisions, it's all in the hands of the living God. In Psalms chapter 33, verse 18 to 22, ang sabi dito is, "But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine." So we need to fear the Lord. Kailangan natin na i-fear ang Panginoon. At gusto kong isali itong pinakalas, is we need to build or establish the right relationship with the Lord. Kailangan natin na i-build or i-establish natin ang right na relationship sa Panginoon para magawa natin yung mga ito. Ito sana yung uunahin ko. Just na i-ano ko lang doon. Kung wala siguro, in the book of Luke chapter 4 verse 25 to 26. Luke chapter 4 verse 25 to 26. Ano ang sabi? Luke 4:25 to 26. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time, when the sky was shut for 3.5 years, and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. So makita po natin dito, is ito sigurong widow na ito, he has that relationship with the Lord. Yung talagang nandoon po talaga yung relationship niya sa Panginoon. And that is why na-acknowledge niya, nung nagsalita si Elijah, she was able to acknowledge that Elijah was the servant of the Lord. Amen? So nagawa niya na natuparin ang, and then, bakit sa kanya pa na-send si Elijah is alam ng Panginoon that he has that faith. Yung siguro talagang ano yung pananampalataya ng widow na ito, alam ng Panginoon. Bakit daw ang sabi doon, ang sabi ni Jesus Christ is bakit hindi maraming mga widows in Israel during that time? Pero why? Apay nga hindi sa kanila pinapunta si Elijah, hindi sa kanila pinapunta ng Panginoon. Mayayaman, bakit hindi sa mga mayayaman na tao? Bakit dito pa sa widow na poorest of the poor? Yung pinakamahirap pa, yung widow na pinakamahirap pa, ang sinabi ng Panginoon na pupuntahan ni Elijah at siya ang magpo-provide sa kanyang pangangailangan. It was why nandoon yung ito, nakita siguro ng Panginoon yung talagang faith ng widows na ito, yung widow na ito. So, maybe itong widow na ito is really that relationship with the Lord. So, nandoon talaga, how are you going to build that right relationship with the Lord? Of course, you need some prayers, kaya kailangan natin yung worships, mga ganun, para po parang palaging ang pakikinig. So it's all in there, yung sinabi natin kanina. So we need to, yung ating relasyon sa Panginoon, kailangan na alagaan din natin. Amen? Para magamit tayo ng Panginoon. So, and then, if we are that, yung talagang nandun pa rin tayo, remain, or yung naka-remain tayo, ano bang sabi na sa John chapter 15, na remain in me and I will remain in you.
We need to keep to remain in the Lord. Amen. Despite of everything, mag-remain pa rin tayo sa Panginoon. So itong widows na ito is nandoon po yung ano niya sa Panginoon. And that is why na-provide yung kanyang pangangailangan during the time of famine. So, it's all in there, it's 8, di ba? How to survive famine. Kung paano po tayo mag-survive in whatever kinds of famine, whatever, kung wala ka mang famine ngayon, but at least this would be a reminder for us na parang darating man sa yung time sa ating buhay na parang nanlulupaypay ka, or parang yung lahat ng mga pangailangan, spiritual, financial, o kaya anuman na klase ng famine, even relationships, nagkakaroon din ng famine dahil sa but God will, kung we just continue to remain in the Lord, God is able. Amen. God will fix everything at aayusin ng Panginoon ang dapat niyang ayusin. It's really a challenge even sa lahat ng mga maraming, sabi ko noong una, lalo na kapag tinatanong ko, tapos yung mga pupunta ka sa labas na mag-evangelize, tatanungin mo rin, puro maraming mga families ang na-broken families, relationships. Maraming families ang broken, yung isa nakipag-asawa o kaya yung nandito siya ang nakipag-asawa, mga ganun, nakipag-ano sa iba, nakipag-asawa sa iba, but if we just continue, kung ikaw ang nananampalataya, if we just continue to establish all these ones, God will ayusin ng Panginoon ang lahat. Amen? So, go where God leads you. Get to do what is expected of you. Trust God's daily provisions. Have faith in the servants of God. Seek first the kingdom of God. Learn to be content. Fear God, and build or establish the right relationship with the Lord. Amen? And in Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi nito, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, faith, hope, and trust. Amen. Purihin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po for reminding us once again with your words, Lord God. We acknowledge, Lord, na marami po kaming mga pagkukulang sa araw-araw, but Lord, we thank you and we continue, O God, to come before you. Just continue, Lord, to implant these words into the hearts and minds of each and every one of us. Father God, at ito po ang aming gagamitin, Lord, sa pang-araw-araw na naming pamumuhay. Continue to help us to always hope and trust in you, Lord God. Thank you, and may your name be magnified and be glorified. In Jesus' name this we pray. Amen. Ibalik ko po sa ating MC. Thank you, sister, for the encouraging message. And